Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nagdiriwang tayo ng ika-17 linggo pagkaraan ng Pentecostes. Sumasampalataya tayo sa Diyos Ama at Espiritong Banal na kasama ang buktong anak na si Jesus. At ito ang nagpapakilala sa kanila bilang iisang buhay na Diyos sa sanlibutan. Tunay na makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa ating mga tungkulin bilang mga anak at sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. Ang pagsunod sa Diyos ay isang malaking hamon sa ating lahat. Maraming uri ng pagsunod, subalit saan ba tayo nagpalalagay sa pagsunod na ito? Sa pagdiriwang ng banal na misang ito, malaman nawa natin ang tunay na pagsunod sa Kanya at mapatnubayan ang bawat isa sa pagpapahayag ng Kanyang araw. Ating din pong isama sa ating mga panalangin ang nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang karawan na sina Jeffrey Palcal, Laini Perlas, Alvin Sarmiento, Jamaica de los Santos, Earl Dale Monroyo, Renji Santos, Romulo Rey, Felicito Manalo, Renigoy Rey, Josiah Ace Hara at Brian Daniel Soleta. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Espiritu Santo. Amen. Mapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakayag sa iyo, lahat ng nasa tagari rin nababating mo at walang litig na naliliit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo yung parang Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo yung kapwa tulad ng sarili sa dalawang utos na ito na mapalong ang buong kautusan at katuruan ng mga propeta. Magsilahod po ang lahat. Pansisihan po natin ating mga pakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kami ng pisal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga santos at isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa balitaan namin gawin, at ito ay sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kawalan kami, at sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, O Panginoong Diyos. Amen. Gawad kayo ng mapangyarihan Diyos, patawaran kayo sa inyong mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
Ang Panginoon ay sumayo. At sumayin. Kayo manalangin, O Diyos na mapangyarihan at walang ganang-awa. Panginoon, buksan mo po ang aming puso at isipan upang lubos naming maunawaan ang kalooban mo, upang kami ay makasunod ng taos-puso at may kagalakan at higit sa lahat ang kalakasang mapaglingkuran ka. Kaya din ating isama sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang garawan, lalo-lalo sina Jeffrey Falcan, Lainey Perlas, Jen Sarmiento, Jamaica de los Santos, Erdel Monroyo, Rain G. Santos, Romulo Rey, Felicito Manalo, Rini Boy Rey, at Lucia S. Sara. Nawa o Panginoong Diyos ay pagkaloob mo sa kanila ang mga pagpapala, biyaya at kalakasan upang sa araw na buhay ay mapuspos ng iyong kagalakan o Panginoon. Amin din patuloy na inadalangin itong aming mga kapatid na may karamdaman, lalo na sa may Nubila Bisituel, Fidolino, Rodita Lutes, Narisa Puyas at Eduardo Manalo. Nawa o Panginoong Diyos, sa iyong awan pag-ibig, ipagalingin mo po sila at bigyan kalakasan o Panginoon. Namin din inaalaala yung aming mga kapatid na sa mga kabilang buhay na, lalo na sa mga Miguel Kimura at Jeronimo Reyes. Nawa o Diyos ay ipagkaloob mo sa kanilang buhay mo. At yung din, ang aming panalangin may pagpasalamat lalo na sa church at mga sponsors. Nawa ang pagpapalat biyaya pagkaloob mo o Panginoon upang may kagalakan, kalakasan at kasaganan maglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Ang lating tiyang dalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, ang buhay ng hapon kasama mo at ng banal na Espiritu sa Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga pagbasa. Ang Diyos ang siyang tutulong sa mga nangangailangan. Ang Diyos ang siyang magtatanggol sa mga naaapi at nakahapis dahil sa kahirapan. Ang Diyos ang siyang patuloy na magtataguyod sa mga lumalapit sa Kanya para sa pagbabago ng buhay, upang ang paghaharing Kanyang ninanais na mangyari sa lupa ay magkatotoong tunay. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihirap. Tuwing umagay nananabik ako malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan nila ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik, nito malikod sa Kanya. Hindi ako tumutol ng bubugin nila ko. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ng buhok at balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang si Yahweh ay ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis sapagkat aking batid na ang sarili ko di mapapahiya. Ang Diyos ang malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Si Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Mawawalang lahat ang pagbibintang sa akin. Maging tila sila ulam na naparang. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Panginoon,
mulat sa atin sa aral ni Santiago tungkol sa pagsasalita at paggamit ng bibig na siyang sumasalamin sa ating pagkatao. Ang dulot nito ay maaari makapagpasama at makapagpabuti sa harapan ng Diyos at tao. Gayunman, dapat na isalang-alang natin na mula sa bibig natin na ipumumulat ang sinasabi ng ating kalooban. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikatawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa sa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa kanyang sarili. Kapag nilagyan ng bukado ang bibig ng kabayo, ito ay nagpapasunod at nagpapapunta saan man natin ibig. Gayon din ang barko. Bagamat ito ay napakalaki at itinukulang ng malalakas na hangin, naiibalik ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon sa ibig ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo. Napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno, ang apoy nito ay pinag-aapoy ang lahat ng buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supriin at talagang nasusupil ng tao. Ngunit walang makasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakakamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa taong nilalang ng pag-alimura sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nangangailangan ang pagpupuri at pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Bumabalong ba sa iisang bukal ang tubig at tubig alat? Mga kapatid, hindi magpapamuha ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. Hindi rin bumabalong ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
sa kabanata 8, nagsimula sa talata 27 hanggang talata 44. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesus. Si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon sa Cesarea, sakop sa Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tinanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Humigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, pinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya ay takwil ng matatanda ng bayan at mga punong saserdote at mga eskriba at ipagpapatay. Ngunit sa ikatong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang magsabihan. Ngunit umarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagbitahan si Pedro. Lumayo ka sa kanas at isip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig nyo namang sumunod sa akin, limutin niya ako sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawala nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niyang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay hinahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng langit ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakaya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mabanal na anghel." Ang Ebanghelyo na ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri sa iyo,